Okay, Lunes na naman tayo. Pabiyahe na naman. Yan talaga. Balik trabaho. Para may pangkape. Okay. Ayan yung mga ating dala-dalahin. Naisakay ko na. Ano pa bang naiwan? Pag minsan may naiiwan. Pag nandun na, saka maaalala. Time check tayo, 5:31. May pinapakuha sana akong pintor. Nung nakaraan, nagtatanong kay Marvin yon kung pwede siyang sumama. Kaso wala pang pipinturahan nung last week eh. So sabi ko sa kanya, puntahan niya kung pwede siya para maisama na natin siya sana ngayon. Kaso nakakuha na ng trabaho. Ayun. Hindi natin makakasama. Sayang na eh. Para sana mapabilis yung gawa natin. Anyway, yan talaga. Kaya naman namin kung kaya naman namin. Kaso nga lang, gusto ko sana para mabilis. Hanap-hanap pa tayo, baka mayroong mga available na makukuha. Ay, thank you Lord. Lunes na naman. Sarap bumiyahe pagka ganitong oras. Presko sa tao at lalo na sa sasakyan. Sasama yata si Bye-bye. Bye-bye. Bye. Let's go. Ayan, kadarating lang namin. May dala akong mais, ayan o. Mag-harvest. Bagong harvest yan. Mag-harvest si Utol. Yun lang sila para matikman nila. I-update muna. Ito, nababalutan na namin ng wala pa yung materyales. Patapos na yung pagda-drywall. Sobra pa pala itong gypsum board. Kakain na lang to ng higit dalawa. Ay, sobrang isa. Mga retaso. Ayan, may paglaglag na ako ng mga wiring dito. Yan, bali ang switch natin dito niyan, isang 3 gang, isang 2 gang, tapos isang ceiling fan. Hindi ko lang kung anong type ng ceiling fan yung ilalagay dito kasi mostly kasama na sa ng ilaw yun eh, sa wiring ng ilaw. Magayon ko man, maglagay na tayo ng extra para sakaling nakahiwalay yung ng ceiling fan, mas madaling i-install. Di naman install sakaling hindi magagamit to. At least merong may nakaabang. Tapos yun doon lalagay ko na rin. Nabutasan ko na yung para dito. Bali 2 ilaw lang to. Hindi na po pwedeng lagyan doon eh. Yung matatakpan lang doon sa yung bubong ng CR na yun. Bali 2 dito, iisa na lang switch niyan. So dito rin tumakbo yung switch niyan.
So isa dito, tapos dito sa terrace, dito rin yung switch yan. Tapos dalawa dito. Yung dun sa harap, isa lang din yung switch na, yung dalawa dun. Dito lang tumakbo yung control niyan. Tugang, trigang. Tara. Merienda muna tayo. Mais. Yun oh, sarap niyan. Bigat sa tiyan pa. Para ka na rin nananghalian. So natanggal ko na rin to. Patanggal ko na. Para may layout natin yung ano, nakita natin yung kalalabasan nitong terrace. Yan na yung materyales. Tinanghali. Ito yung ating fashion board. 4.5 mm. Ito laag. Losing ito. Bali, ano muna, ito lang muna papaano ko papareceive ko. Nga pala, may aero pa pala. May iwan ano. Baka bukas siguro. Oo. Ito, papareceive ko na lang to. Ayan. Eh, ballpen ka dyan kuya. Itong to hanggang dito. Sige. Kasi susunod na yan. Sa akin pa muna pala ito. Bukas na lang yan ano. Bah. Ayun, kala ko kulang. Tatlo ito eh. Siyak mo na lang. Iba ko mo sa taas to, kabigat. Agad sa taas. Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Napanabang kaming mag-akyat ng ano, ng mga fashion board natin. Yung tatlo, napakabigat. Yung 12 mm. So yan o, nababara na lahat. So ito yung medyo komplikadong gawin yan na sinasabi ko. Tulad dito, balak namin sana noon dito magpo-poste. Hindi pala obra dito, mahina. Hindi rin natin pwedeng idikit dito. Gawa nang may pipe tayo na dadaan dito, yung para dun sa mga downspout, yung drain, storm. So kung the best way, gawin na natin tong layout na to. Dito na lang. Lalagay tayo ng plate. Tapos dyan natin ipapatong yung 4x4 para diretso na hanggang taas. Doon na lang tayo magbabawas sa ano, sa taas. Tapos yung isa dito sa bandang gitna dito, yung isa nandun natin. Hindi naman si Torboy kung dito siya eh. Oh, makaka ano pa naman sila dito, makaka-penetrate pa naman sila dito. Okay, update muna. Ito yung sobra na gypsum. Bali 2 buo, tapos may mga retaso pa. Ano? Dito ko na ipalalagay, dito sa bodega tsaka dito sa CR. Para di sayang. Isasara naman to. Tig isang buo lang yan. Tapos retaso na, mga siroho. Yan o, tingnan. Sarado na yung gypsum natin dito, yung drywall. Yung metal cladding wala pa. Di pa. Unahin muna namin yung ano nito, yung sahig nito. Bago kami magano. Medyo delikado eh. Kasi gagamit tayo ng tuntungan dito. Makitid dito. Kailangan mauna muna yung flooring nito para maginhawang kumilos. Yan, pinapaprepare ko lang yung mga plate.
bukas siguro makakapagtayo na kami ng poste dito. Reglado na rin yung ating mga boxes. Ito yung sa ceiling fan. Ay nako. Good morning. Nilayout na namin tong harapan. Bali plate na lang gagamitin natin. Ayun. Nakapag ano na rin doon, nakuha na rin yung layout doon. Ayan, pinatabas ko na yung existing na yero doon. Tapos lulusot tayo dito. Dito yung isang ano natin, poste. Dali dito pa yung ano niyan, yung linya. Hindi tayo obra doon eh. So kung susundin ito, dito pa. Hindi naman tayo pwedeng pumatong dito. Kaya mas mainam na dito. Dito na yung alignment ng ano, ng bahay, yung pinaka wall ng ano natin. So para diretso na yung poste natin dito. Lulusot muna natin dito sa yero na to. Ito saka natin tanggalin yung yero na to kung sakaling kailangan pang tanggalin. Pero para makalusot tayo, bubutas na lang muna tayo dito sa yero. May mga wiring pa kasi ito eh. Nilagyan pa ng ano, circuit breaker. Late lang eh. Yun na yung main nito. O, 40 amperes, 20 outlet, washing machine 20, tsaka 15 na lighting. Ayos na. Isang ilaw, dalawang outlet. Okay, update muna. Masyadong na busy. So ganito yung discarding ginawa na lang namin. Ayan, may base plate tayo, steel plate. Tapos yan, binolt na lang natin dyan. Ito pala, kabila nilagay namin. Yung dito, dynabolt. Ayan, ganyan. Tapos papalagyan ko pa ng stiffener para mas matibay. Tapos yan, nilusot ko lang. Hindi muna natin gagalawin yan. Saka nakakatulong din kasi ginagawa namin tungtungan. Kung tatanggalin natin yan, wala tayong tutungtungan. Ang taas ng tubular ha. Ayan, lalagay muna namin yung pinaka beam niya yan, yung 2x6 na 2.0. Tapos doon namin kukunin yung sentro ng isang poste natin dito. Mas madali yun kesa sa unahin natin dito. Yun, may reference na tayo. Pag nailagay yung beam, huhulugan lang natin dito. Yun na yun. Tapos yung mga poste na yan, magpuputol na lang tayo dyan sa taas. Kayang-kaya na putulin sa taas yan. Tapos yan, tutumbok na lang tayo dito sa mga dito sa existing na to. Tutumbok na lang natin yung pinaka floor joist natin dito. Yan, tatapat-tapatin na lang natin din yan. Tapos yung dito, nakatumbok lang din dun sa 2x6. So bahala ko kasi dati nun dito magpapahukay ako dito ng pinaka foundation nitong mga poste. Kaso hindi pala uobra dahil maraming pipe na binaon dito. Yan, katulad na lang ng ano na yan, no, ng water line. Tapos merong storm. Yan, storm drain ito. Meron yan sa ilalim.
Tapos yung mga downspout ko yan, dito lahat yan tumakbo. So para iwas na lang to sa ganon, ganyan na lang ginawa namin. Pinlate na lang namin, total maliit lang naman to eh. 2 meters lang naman yung in-extend nito. Ha? Start ko lang na. Oh. Spot mo lang yung plate na eh. Kaya grade, alikay mo. Wow, wakan to. Pagluto na lang. Luto natin na. Dip. Ay, dip. Pork caldereta. Ay. Ilan niya? 2 meters siya. Ayan, nabubuo na namin. Na-connect na namin dito sa dati. Ayan. Ilawak mo lang yan, paikot. Tali mo lang pagkaroon, paikot. Hindi pala obrang tapatin na lang yung mga floor joist na to. Nagpanagbago na lang kami ng layout. Kasi hindi tumatama dun sa dugtungan eh. Dun sa 8 feet. So dito na lang kami maswala. Dito yung buo niyan. Papunta dun. Mas pati na pa. Break time ta pa. Yeah, bayo niya siya. Walang walang siya. Walang kami siya. Diyan ko bang angular din? Kabilaan? Hindi na lang. Pero mo. Hindi mo metong na. After regular eh. Oo. Hindi meron kayo kami nga ito. Wow. Ito nga na club mo. Hindi mo nga angular mo. Buret ang gamit. Mga Bete, sandali. Matutuluan yung mga gamit doon, oh. Yan, dalawang ano na lang. Tatlo pa yata. Bukas pagkapintura nito, makakapagsahig na. Yan, hindi tumapat dun sa mga dati, oh. Wala sa eskwala. Nagpanibagong layout na lang kami. Yung isang poste dito. Bale lumabas pa siya dito. Wala sa alignment yung ano eh. Dito. Sumukot kasi kami sa taas para parehas ang sukat nitong terrace sa taas. Tapos sinulog na lang namin dito. Kung maingay po lang. Kaya. Okay. Bukas pong muli.